Hi guys, so magandang hapon sa atin at magandang gabi sa atin dyan sa Pilipinas. Magandang umaga sa mga ibang mga bansa. Dito sa Canada is afternoon na. So it's another day, another vlog. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload at medyo na-busy tayo sa trabaho. So today guys, magpapalit ako ng brake rotor ng ating truck. Kailangan niya na ng maintenance. Kasi dito ang mahal kasi tawag nito, dala sa kasa kung dalhin ko siya sa may talyer, so medyo mahal. So yung namin dito guys, tawag nito, kung kaya mo lang naman gumawa ng sasakyan mo or para ma-repair mo siya, makasave ka ng money, then do it yourself, DIY. Diyan naman yung mga YouTube nag-help, mga YouTube channel na nagre-repair or ng mga na sasakyan nila. So today, ipakita ko sa inyo, kamili na ako sa Canadian Tire. So number one na supplier sila dito ng mga parts. Ito kasi last year nabili ko na to, isang piraso lang. So ito, try ko muna to. Nabili ko lang to sa my marketplace. So nabili ko siya $20 lang ata or 15. So try ko lang yung isa na yan at bumili ako ng brake rotor ng truck. So ito, bago na to kasi nga maingay na siya, nag-i-squeak na talaga. So I don't think na ito yung tumutunog pa, pero grabe na yung nipis niya talaga. May pakita ko dito sa ilalim niya guys, makikita nyo siya is sobrang na talaga dito. Mamaya babaklasin ko to. So sobrang na talaga siya, tawag nito, sobrang malalim na. So dalawa yung binili natin para at least safe na, kasi yung front natin, tawag nito, yung sa front, napalitan ko na yan last year na bago na yan siya. Tingnan nyo guys, grabe nasisira yung ko, yung cover ko. Actually vinyl lang naman to, papalitan ko na lang yan siya. So magpapalit tayo at medyo malaking trabaho ito yung gagawin natin. So dito kasi guys sa Canada, kung makaya mo lang din naman na gumawa, mas maganda na gawin mo na lang siya ng sarili mo. At least makakasave ka ng tawag nito, makakasave ka ng pera mo. Isipin mo, dadali mo sa talyer, magkano din. Kasi nagtry na ako, tawag nito, nagtry na ako na tanong, kasi pinalitan ko na yung gulong niya so binalik ko na. So summer na to, tinanggal ko na yung pang winter niya, so summer tire na to. Medyo maganda pa naman siya, yeah. So ayos pa to, good for 2 seasons pa yan. So tinanong ko na kung magkano, sabi niya $60 daw tawag din doon, $60 yung labor niya per tawag nito, per tire. So 120, 60 or 70 sabi niya ng ganun, papalit daw. Tapos yung tawag nito, yung rotor pa, sabi niya is 120. So yan, nabili ko lang yung rotor na yun is lang siya, $97. Nabili ko sa Canadian Tire. So umabot ako ng 125 plus tax, kasi may binili pa si Andre ng mga niya. So ngayon, yan lang ang ginastos ko, yung tawag nito, yung parts na lang. So ngayon ako na lang gagawa ng tawag nito, ng brake niya. So pakita ko sa inyo guys dito kung paano natin siya gagawin. Okay. So kuha tayo ng mga gamit muna natin. Kunin ko muna yung mga jack. Kailangan natin, kasi nagbabadya na naman yung ulan. Sabi kasi mag-aano ngayon tawag nito, may storm daw na paparating. So thunderstorm. So sana wag muna, kasi tawag nito, hindi pa tayo nakaumpisa mag-repair ng truck natin. Dito pala yung preno ko, yung tawag nito. Kaninang umaga mayroon trabaho na pinuntahan, ibinigay ko na lang sa tawag nito, binigay ko sa kapatid
repairan kasi nga wala na akong oras na ano gagawin, wala na kami oras gawin. So tawag nito, binigay ko na lang sa kanila yung trabaho kasi marami pa akong gagawin dito sa ano. Ito yung gagawin, yung pag-repair ng truck. So mostly ito ina-adjust ko to para makaka ano pa siya. Sana may oil pa to kasi alam ko na natumba na to siya. Kahit kunti lang naman ang i-lift nito. Yan. Para at least hindi medyo mahirapan yung ano, yung tawag nito, yung pag ano natin, pag jack. Hindi ko naman siya pwedeng hindi ko naman siya pwede tawag nito handbrake kasi nga yung handbrake niya dito sa likod, so kailangan ko ma-release. Lagyan lang natin ng tawag nito ng kalang yung ano, yung gulong doon sa may front para hindi siya hindi tumakbo kasi baka mamaya tatakbo yun. Kulang tayo ng kalang dito ng mga bato. Yung mga bato ako ng mga nakarayot dito. Yeah. Bago ako ng mga bato dito para hindi lang tumakbo yung truck. Kasi baka mamaya tatakbo to, makikita natin sa daan na. So makalangan natin yung harap likod na. Kuha pa ako. Hanap pa ako ng mga kahoy ko dito. Alam ko may mga tinatago ako ng mga kahoy. Yung likod ko dito. Yan. Kung may mga kahoy ako na ginagamit dito. Tapos kunin ko na yung pambukas natin ng gulong. Saan ko yung nalagay yun? Nandun ko ata nilagay sa kabila. Nandun pa rin ang martilyo. Tsaka ito pala yun. Grabe yung gamit ko. Alam, linis na ako pero magagawa mo. Tuloy-tuloy kasi yung trabaho. Ano ba yung pantanggal natin ng gulong? Kapalit ko lang to ng gulong nung 4 days ago. Okay. Mag-umpisa muna tayo dito sa kabila. Yan. Iangat ko lang yung muna natin ito kasi tawag nun ay ang mahirap pag kailangan ikaw lang gagawa. Kapapalit lang to ng kapapalit lang to ng ito lang nung 4 days ago lang pinalitan to.
Na-switch ko lang yung tawag nito, yung gulong niya. Kasi sayang yung pang winter tire. Hindi siya ganun kahigpit. Talaga lang. Yeah, so huwag mo munang tanggalin kaagad hanggat wala pang wala pang jack. Kasi baka mamaya matanggal yan. Okay, so ngayon papasok ako sa ilalim. Iangat ko na to. Mahirap dito ng buhay dito sa Canada, guys. Hindi siya ganun ka dali ng mga iniisip natin diyan. Sabi daw nila, dali daw ng buhay dito sa Canada. Huwag kayong maniwala diyan.
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. So guys, so after ilang bugbugan na inabot ko, at least natanggal naman siya. Mahirap nga lang. Kasi nga, grabe, puro rusted na talaga yung ano niya. So, tingnan niya. Grabe yung kalawang. As is talagang lumang-luma na talaga siya. So, original pa to siya. At ito pa siguro yung dati niyang ano, talagang naka-attach pa dito sa kanya. Grabe. So, hindi ko na kaya ng martilyo. So, ginamitan ko na siya ng 2x2. So, tinulak ko siya ng 2x2 dun sa kabila. At least, yun. Di ba, nakawala siya. So, ngayon, linisan ko na lang to. Tapos, ilagay natin yung ano, ano yung bago na ano, na rotor. At maiset na natin para at least okay na siya. So, meron akong panglinis, kaso lang sa grinder to. Ito yung ginagamit ko sa grinder. So, kukunin ko ngayon yung pang steel brush natin na manual. Yeah. Grabe. Nahirapan ako doon kasi nga nagkapit talaga yung ano, yung kalawang. So, at least na-breakdown yung kalawang niya. At nakawala siya. So, ganyan yung buhay namin dito sa Canada. So, ito tapusin ko lang to. May kabit ko lang yung bago. Then, malipat tayo dun sa kabila para ma-set ko na to. May lagay yung lahat ng mga preno niya. At saka, matest lahat. Nakalimutan kong bumili ng tawag nito, pintura. Kasi gusto ko sana siya mapinturahan bago ko siya makabit. Para at least may panlaban siya sa may salt pagdating ng winter. Para hindi sana siya tawag nito, hindi makalawang kaagad. Kasi grabe yung grabe yung kalawang niya nito. Paglalagyan ko ng kasi pag umaakit ako, tumutunog to. Yeah. Nung last time kasi, kaya nakita nyo guys, parang napansin nyo yung mulye niya, parang nagsag na siya. Ano kasi dati, naglagay ako ng overload. Ang daming insulation, tapos machine, tapos punong-puno talaga yung niya, punong-puno yung laman niya talaga. Nakayanan ng truck, nakayanan na kaso lang yung mulye niya, hirap siya. So, nag-drive kami ng 2 hours, tapos yun, after nun, nakita ko na lang parang nagsag na yung left spring niya. So, which is okay pa naman siya. Kaso lang, hindi na siya maganda kasi nga, parang nawala sa kanya yung 2.5 inch na tawag nito na taas niya. So, dapat hindi ganun. So, yan ang na-overload ko yung niya, yung karga ko sa kanya. Kaya kung napapansin niyo yung mulye niya nakaganon. Okay, so linisan ko lang to. Then, i-install natin yung bago. Tapos, okay na, lipat tayo sa kabila. So, tanggalin ko lang to yung mga kalawang niya dito.
At least nabuhay yung mga kalawang niya. So, linisan lang natin to. Kasi, ko alam kung kailan na naman to mapalitan. So, after 10 years, kung abot pa siya ng 10 years, well, mas maganda. 5 years, I think so, yeah. Para makakasama pa ko siya ng matagal. Lagyan ko na lang ng ano, lagyan natin ng oil, grasa dito para at least sa next time kung papalitan siya, then may madali siya matanggal. Kuha lang tayo ng grasa. So, lagyan ko lang siya ng grasa. So, full synthetic. Maganda to siya. Wag lang masyado madami. Kasi, kakapit din yung ano, tawag nito, yung dumi. So, yung sakto lang. Yung, yan. Para next time, hindi na mahirap matanggal. At least kung tatanggalin ko man siya, magpapalit ako ng bagong ano, brake pad. At least hindi na ako mahirapan. Ngayon ko lagyan ng marami kasi nga nag-aano siya ng alikabok. Okay, so ilagay na natin yung bago. So ito na yung bago natin. O, diba? Mas okay siya tingnan. Yeah. So linisan ko lang yung tawag nito, yung caliper. Yeah, ito yung caliper niya. So linisan lang natin. Kumukulog parang ulan nata. So sana wag muna, patapusin niya muna ako. Kasi nga may approaching na storm. So may storm na paparating. Kalimutan ko magano kasi gusto ko sana pinturahan to para at least may laban siya sa ano, may laban siya sa tawag nito sa kalawang saka sa asin sa pagdating sa winter. Kasi nga yung salt ang unang ano, grabe tawag nito, magpakalawang sa mga sasakyan. Tingnan nyo dito guys, halos dito yung mga sasakyan namin dito sa Canada, lalo na dito sa mga area na mga laging may snow. Maliban lang doon sa BC siguro kasi wala naman sila masyadong snow doon. May snow man doon pero nagme-melt naman kaagad dito sa amin talaga nag-i-stay ng more than 6 months. 6 months ang tinatagal ng snow. Kaya mga ilang buwan lang may snow na naman. Kaya nga dito enjoy namin yung tawag nito yung winter. Yung summer pala. Kasi pag winter wala, hindi mo magagawa to guys sa winter. Nahihirapan ka nito. So, tingnan ko yung ano. Saan na ba yan? So, ibalik natin yung
Ah, yung tornilyo niya kanina. Lagyan ko lang ng grasa. Para maibalik na natin. Nakalimutan ko kasi bumili ng nakalimutan ko bumili ng ito ng pintura. Kaso lang ayoko nang bumili, babalik pa doon kasi ang layo. Mag-drive na naman ako. So lagyan ko na lang to siya na lagyan ko na lang ng konting oil, WD para hindi masyadong kalawangin. So ito yung nabili ko na na brand new sa marketplace. So 2 piraso to. Sana pwede to siya. Tingnan natin kung pareho sila. Yeah, which is pareho naman sila. So ito yung ilalagay ko dito ngayon. Dito sa side na to. Tapos yung sa kabila, kung tawag nito, kung okay pa doon. Ito na lang ikabit ko doon. At least mapalitan na siya dito. Okay? Palitan na rin natin ito. Tapos lagyan na rin natin ng lagyan na rin natin ng grasa to. Ay, matigas kasi grabe ang kalawang. Yan. Mahangin na. Mukhang may darating na na storm. So lagyan ko na rin to ng grasa konti para mag-play yung niya. Okay, so kabit na natin. Ay, yung isa pa pala sa baba. Halos pare-pareho lang naman sila.
Lakas na yung hangin. May ano kasi, tawag nito. May thunderstorm na paparating ngayon. Kailangan makabit ko to kasi mahangin, baka mamaya hindi makayanan ng truck yung ano, walang gulong yung sa isang side. So ito, kailangan ma-secure natin to. Yeah, okay na yan.
Guys, so natapos na natin. Nagkabit ko na. So, i-ano na lang natin yung gulong niya. Okay. So, yan na. Naset ko na. So, dito yung dalawang bago. Dito ko na siya naligay. Yan. Kalimutan ko sana. Pipinturahan ko sana to para at least maganda to siya tingnan mapinturahan. Which is okay naman. Yeah, that's fine. Yeah, ngayon. So, ready na natin to install yung tire. Tapos makalipat tayo sa kabila. Okay. So, ito lang ang pakita ko sa inyo guys. So, itong side na to, ilagay na lang natin yung gulong. Then, okay na ako. Para, tawag nito, para matapos na tayo. Okay? So, guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, please support me on my channel. So, kaumpisa ko lang, hindi ako ganun kalaki. Sobrang liit na channel. Yeah, inaano ko kung ano yung mga buhay namin dito sa Canada. Kung paano kami nakasurvive. At kung paano namin na lalagpasan yung mga problema namin dito sa Canada. You know, yung ginagawa namin, yung trabaho namin, kung paano namin ito kung paano namin na lahat nalalagpasan. Okay? Para malaman naman ng mga tao diyan sa Pilipinas na hindi ganun kadali yung buhay dito sa Canada. Okay? So, maraming salamat sa tawag nito sa sa aking channel. So, nag-uumpisa na, umaambon na. So, i-try ko lang to ilagay to yung isang gulong na to. Sana hindi tayo maabutan ng ulan. At maraming salamat. At see you sa susunod na aking mga vlog. At kakabit ko na lang yung gulong nito. Then, okay na. Okay? So, sana hindi ganun kalakas ng ulan. Kaso lang, nakikita ko kasi dito sa malalaki yung patak ng ulan. Okay? So, bye. Update ko na lang kayo mamaya. Okay? Salamat. God bless.